Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 123 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 2, 2026. And through this week, we will talk about Jesus, his final week. And this devotion will highlight his battle with the flesh and also the new covenant in Christ's blood. The new covenant means that through Jesus' death, sin can be forgiven and people can have a new relationship with God. And on the night before Jesus died, he ate the Last Supper with his disciples. And after the supper, Jesus went to the Garden of Gethsemane and pray. Ito nga yung scripture natin ngayong araw. Makikita sa Luke 22 verse 42 to 44. He says, or he prayed, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Ito nga yung humihiling si Jesus Christ sa Diyos Ama na kung pwede ay wag niya na lang sana danasin. Ito nga ang pagpako sa kanya sa krus. But beside of that, nanalig pa rin si Jesus Christ na yung kalooban pa rin ng Diyos Ama ang mangyari at hindi ang kanyang kalooban. 43, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drop of blood falling to the ground. At dito nga makikita natin yung sorrow na dinaranas ni Jesus Christ bago siya ipako sa krus, ipapatay sa krus. And now, para naman sa ating katuruan. Number 1, Jesus experienced deep and intense sorrow. Doon pa lang sa scripture natin, makikita natin yung nararamdaman ni Jesus Christ, yung pagdurusang dinidibdib niya. When he went to Garden of Gethsemane and prayed, he was very sorrowful and afraid of the suffering he was about to face. Even Jesus is God, he still faced the agony. He knows exactly what Romans will do to him, but he still obeyed God and said, Not my will, but yours be done. Ito rin dapat yung sinasabi natin whenever we pray, whenever we make decision. Hindi yung sarili nating kalooban yung sinusunod natin. And point number 2, Jesus battled against the desire of the flesh. Itong desire of the flesh, dahil sa nasa katawang tao si Jesus Christ, he also felt it. His flesh doesn't want to suffer. Itong katawan niya, itong buhay niya, ayaw niyang makaranas din ng, yun nga, yung crucifixion. Ganun rin sa ating mga laman, kung sa atin ngayon ikukumpara. Yung mga flesh natin, it doesn't want pain. Our flesh wants comfort and self-preservation. And think about it, bubuhati ng dalawang kamay ni Jesus Christ, pinakong kamay, yung buong katawan niya, yung bigat ng katawan niya, habang may koronang tinik sa ulo at sugat ang katawan sa paglalatigo. How painful is that, diba? But Jesus faced those all for us to be saved. Ginawa niya yon para matubos tayo sa ating mga spiritual na pagkakasala. A sinless person, a humble God, died for our sinful life, sinful self. And for point number 3, Jesus submitted to the Father's will. Ever since pinanganak si Jesus Christ, nagkatawang tao, ipinakita niya na sa atin what does it mean to be a human being who submitted to the Father's will. So, di na natin maiisip paano ba sumunod sa Diyos. Bagamat si Jesus Christ, dinemonstrate niya na, pinakita niya na through His own life, human life. He is our role model, the standard. Father God doesn't just give us a scripture full of instruction kung paano ba tayo mamumuhay. He also brought us His own Son who is personally experienced the world suffering. Kung anong dinaranas natin ngayon ay siyang naranasan na ni Jesus Christ and get victorious through obeying the Father's will over the emotion, over the temptation, and over self-desire. So, kung si Jesus Christ nagawa niya yon, magagawa rin natin yon if only we will follow what's the Father's will. And if Jesus do that, then we can through
we can also, and through careful obedience with the guidance of the Holy Spirit, He gave to us. So, namatay si Kristo, iniwan niya sa atin yung Holy Spirit. Lahat ng tao, naniniwala man o hindi kay Heso Kristo, ay binigyan niya ng Holy Spirit. At ito nga yung maglalapit sa atin, sa Kanya at sa Ama na kagustuhan nito. And application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, enrich your worship through gratitude. Maging mapagpasalamat tayo sa maliliit man o malalaking bagay sa ating buhay. Even the challenges na kinakaharap natin, yung mga misfortune, maging mapagpasalamat tayo dahil may purpose palagi yun sa ating mga buhay. Show gratitude of what Jesus have done for us. Ano ba yung ginawa sa atin, para sa atin ni Jesus Christ? Inalay niya ang kanyang buhay. Paano inibig niya tayo mula sa ating mga karumihan, pinatawad niya tayo sa ating mga pagkakasala. We are undeserving, but Jesus, hindi niya yun tiningnan. Nag-focus siya sa pagmamahal sa atin, His unconditional love. Kaya, sa point number 2 ng ating application, never take Jesus' suffering for granted. Hindi lang dapat natin iniisip na Jesus died for us, ayun na yun. Dapat, huwag nating hayaan na every time we heard those words, ay parang normal words na lang yun sa atin, na walang conviction, walang impact sa atin. The moment Jesus came and offered His own life, He gave it all. Binigay niya lahat ng meron siya. Ginive up niya, o sinet aside niya yung pagiging Diyos niya para lang magkatawang tao at maranasan niya kung ano yung dinaranas natin at mapagtagumpayan ito. In Him, He gave all for us. Binigay niya para sa atin. Lagi natin pahalagahan at be gratitude. And pangatlo, always submit your human will to God's will. Itong human will natin kasi may pagkabayas. But if we follow God's will, ito yung ginawa nating standard, ay tsak may katagumpayan, may pag-asa, may peace. Lagi tayo pasakop katulad ng inimodel ni Jesus Christ sa kanyang buhay. He want to remove the suffering, but still kalooban pa rin ng Diyos Ama yung sinunod niya. He disregard the flesh, yung desire ng flesh niya na ayaw niya sanang danasin pa yung pagpapako sa kanya sa krus. But kung ayun yung will ng Lord, sa ganyang paraan ay matatapos o magagawa yung plano ng Diyos para sa atin, ay sinunod niya ito dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus Christ. At ganoon rin sana tayo, every day we make decision, marami tayong nagagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon, but this must be the reminder to us na lagi nating sasabihin every time we make decision, Father, not my will, but yours be done. At para naman sa ating reflection, yung pagninilay-nilayan natin today is, why is submission to God's will an everyday decision? Bakit ang pagpapasakop sa Panginoon, pagbibigay sa Kanya ng lahat ng plano natin sa bawat araw ay napakahalaga sa paggawa natin ng desisyon ngayong araw o sa everyday life natin. At bago tayo magtapos, let's have a short closing prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, at muli ay pinarinig mo sa amin ang iyong mga salita. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kami ay ligtas na dahil sa ginawang kabutihan at pagmamahal sa amin ni Jesus Christ, Lord God. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang kabutihan, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami na sundin, Panginoon, kung paano niya ginawang halimbawa ang kanyang buhay, Panginoon. Tulungan niyo kaming maituwid ang aming mga pagkakamali, Panginoon, at maalala si Jesus Christ sa kanyang ginawa, Panginoon. Help us not to take it for granted, Lord God, na inialay ni Jesus Christ ang kanyang buhay, Panginoon, para sa aming mga makakasalanan. Panginoon, ikaw nawa nang siyang palaging manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Magliwanag ka at takilain ang bawat tao sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, help us to know more Jesus deeply each day, Lord God. At ayun lang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.